ang sitwasyon sa Asya at sa buong mundo ay lalong nagiging delikado. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng Russia at North Korea ay mas lalo pang tumataas ng malaki. Kamakailan, ang mga pinuno ng dalawang bansang ito ay lumagda sa isang kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa, katulad ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na nag-oobliga sa bawat bansa na tumulong sa isa't isa kung inaatake. Ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay nangako ng buong suporta para sa mga aksyon ng Russia laban sa Ukraine. Bilang karagdagan, nangako siyang magsusupply ng mas maraming armas at bala sa Russia. Tinitingnan ni Kim Jong-un ang bagong kasunduan ni Putin bilang isang bagong alyansa. Maraming eksperto ang naniniwala na ang Mutual Defense Treaty na ito ay isa sa mga pinakamapanganib na aksyon sa Asia ngayon, na nagmumungkahi na ang North Korea at Russia ay maaaring naghahanda para sa isang malaking gyera na darating. May mga alalahanin na ang pakikipagtulungan ng Hilagang Korea at Russia ay maaaring umabot sa mga programang nuclear ng North Korea, bagamat parehong tinatanggihan ng Moscow at Pyongyang ang anumang paglilipat ng mga armas. Nanawagan din ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin para sa pagrerepaso sa mga parusa ng UN laban sa Hilagang Korea, na lalong nagpapatibay sa kanilang alyansa. Maraming mga haka-haka na ang mga bansang ito ay maaaring nagpaplano ng isang malawakang digmaan na posibleng target ang Japan. Ang Russia ay nagtataglay ng matagal ng mga hinaing at mga alitan sa teritoryo sa Japan, at ang Hilagang Korea ay may katulad na galit sa Japan. Parehong pinunanin na Putin at Kim Jong-un ang Estados Unidos, South Korea, at Japan na inaakusahan sila ng pagtaas ng tensyon sa Korean Peninsula. Habang lumalakas ang suporta sa isa't isa sa pagitan ng Russia at North Korea, naniniwala ang maraming analyst ng militar na sa kabila ng kanilang pakikipagtulungan, malamang na hindi nila matatalo ang Western Coalition. Ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ay nananatiling isang mabigat na puwersa, at kahit na may isang formal na kasunduan na makipagtulungan kung sakaling magkaroon ng digmaan, hindi inaasahang maapi ng Russia at North Korea ang US at mga kaalyado nito. Sinasabi ng mga eksperto na ang kamakailang pagbisita ni Pangulong Putin sa North Korea ay hindi inaasahan. Sa kanilang pagpupulong, ang dalawang pinuno ay nakikibahagi sa malawak na talakayan, kasama ang North Korea na nagpaabot ng mainit na pagtanggap kay Putin. Malinaw na si Kim Jong-un ay sabik na palakasin ang kanyang relasyon kay Putin. Ayon sa mga analyst, ang North Korea ay naghahanap ng mas malapit na relasyon sa Russia upang matiyak ang suporta sa kaganapan ng isang malaking salungatan. Isang mahalagang kaganapan ang naganap sa pagbisita ni Putin sa Hilagang Korea. Ang siguraduhin ng Pangulo ng Russia ang isang pangako mula kay Kim Jong-un na paigtingin ang suporta para sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. At ang pagpirma ng Mutual Assistance Agreement. Habang ang iba pang mga detalye ng kasunduang ito ay nananatiling sekreto, ito ay nagpapahiwatig ng isang malakas na pangako ay nagpapatibay sa dalawang bansa. Para kay Putin, ang alyansang ito sa Hilagang Korea ay mahalaga, hindi lamang para sa agarang supply ng mga armas at bala para sa kanyang digmaan sa Ukraine, kundi dahil din sa kasalukuyang geopolitical na klima. Ang mga bansa sa kanluran ay nagpataw ng maraming parusa sa Russia, at kailangan ni Putin ng mga kaalyado upang tumulong sa pag-iwas sa mga parusang ito. Ang bagong kasunduan ay nakakaapekto rin sa posisyon ng NATO laban kay Putin sa Europa, na nagpapahiwatig na ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay hindi lamang isang issue sa Europa ngunit umaabot din sa silangang Asya. Sa paparating na NATO summit sa Washington, ang South Korea, Japan, at United States ay kailangang magtulungan upang matugunan ang bagong alyansang ito. Kahit na ang digmaan sa Ukraine ay magtatapos, may mataas na posibilidad na ang kalakalan at pakikipagtulungang militar sa pagitan ng Russia at Hilagang Korea ay magpapatuloy na nagdudulot ng isang malaking hamon para sa mga bansang kanluranin. Ang kasunduan sa mutual assistance sa pagitan ng Russia at North Korea ay may malawak na implikasyon na lampas sa kanilang bilateral na relasyon. Binibigyang diin ng alyansa ang pagbabago sa geopolitical landscape, kung saan ang mga tradisyonal na alyansa sa kanluran ay nahaharap sa mga bagong hamon mula sa mga umuusbong na pakikipagsosyo sa Asya.
Ang pag-unlad na ito ay maaaring humantong sa isang realignment ng mga pandaigdigang istruktura ng kapangyarihan na nangangailangan ng mga madiskarteng tugon mula sa NATO at mga kaalyado nito. Higit pa rito, ang potensyal para sa mas mataas na kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa katatagan ng rehiyon sa Silangang Asya. Ang posibilidad ng mga koordinadong aksyong militar o maging ang mga provokasyon laban sa mga kalapit na bansa tulad ng Japan at South Korea ay hindi maaaring iwaksi. Ang sitwasyong ito ay magpipilit sa Estados Unidos at mga kaalyado nito na palakasin ang kanilang mga postura sa depensa at posibleng muling isaalang-alang ang kanilang mga estratehiyang militar sa rehiyon. Ang mga epekto sa ekonomiya ng alyansang ito ay makabuluhan din. Habang hinahangad ng Russia na mag-navigate sa mga parusa sa kanluran, ang pakikipagsosyo nito sa ekonomiya sa North Korea ay maaaring magbigay dito ng mga kritikal na mapagkukunan at suporta. Sa kabaligtaran, ang Hilagang Korea ay nakikinabang mula sa teknolohiyang Ruso at kadalubhasaan sa militar, na posibleng isulong ang sarili nitong mga kakayahan. Sa liwanag ng mga pag-unlad na ito, kinakailangan para sa mga bansang kanluranin na subaybayan ng malapitan ang umuusbong na dinamika ng alyansa ng Russia at North Korea. Maaaring kailanganin pang paigtingin ang mga diplomatikong pagsisikap upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa partnership na ito. Ang pakikipag-ugnayan sa China upang maunawaan ang posisyon at impluwensya nito sa Hilagang Korea at Russia ay maaari ding maging isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang katatagan ng rehiyon. Ang internasyonal na komunidad ay dapat manatiling mapagbantay at maagap sa pagtugon sa mga hamon na dulot ng umuusbong na alyansang ito. Ang mga aksyon na gagawin sa mga darating na buwan ay magiging mahalaga sa paghubog sa hinaharap ng pandaigdigang seguridad at geopolitikal na katatagan. Dito sa Beijing, mahigpit na binabantayan ng mga opisyal ang sitwasyon. Ang China, na nagpapanatili ng matibay na ugnayang pang-ekonomiya at pampolitika sa parehong Russia at Hilagang Korea, ay inaasahang gaganap ng mahalagang papel sa umuusbong na dinamika ng bagong alyansang ito. Iminumungkahi ng mga analyst na maaaring gamitin ng Beijing ang impluwensya nito upang mapanatili ang katatagan ng rehiyon at matiyak na ang bagong kasunduan na ito ay hindi magpapalaki ng mga tensyon. Tinitingnan ng China ang pag-unlad na ito ng may maingat na interes. Habang pinahahalagahan ng Beijing ang estratehikong pakikipagsosyo nito sa Moscow at Pyongyang, inuuna din ito ang katatagan ng rehiyon. Ang gobyerno ng China ay malamang na magtataguyod para sa diplomatikong dialogo upang mapagan ang anumang mga potensyal na salungatan na magmumula sa kasunduang ito. Ang Estados Unidos, Japan, at South Korea ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga implikasyon ng kasunduang ito para sa panrehiyong seguridad. Inaasahang tutugunan nila ang mga isyong ito sa paparating na NATO Summit sa Washington. Ang NATO Summit ay magiging isang kritikal na plataporma para sa pagtalakay kung paano tumugon sa bagong alyansang ito. Mayroong lumalagong pinagkasunduan sa mga bansang kanluranin sa pangangailangan para sa isang koordinadong paraan upang mabalanse ang impluwensya ng kasunduan ng Russia at North Korea. Para sa China, nananatiling malinaw ang prioridad, pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Silangang Asya. Habang umuunlad ang sitwasyon, ang mga diplomatikong pagsisikap ng Beijing ay magiging mahalaga sa pag-navigate sa mga komplikado ng bagong geopolitical landscape na ito. Ikaw, Idol, ano ang masasabi mo sa bagong alyansang ito ng Russia at North Korea? At ano kaya ang magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya? Hanggang dito na lamang po mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.